Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Live din po kami sa aming Facebook page na GV 99.9 FM. Kasama niyo po ang inyong lingkod. This is DJ Frankie at kasama rin natin si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang oras natin ngayon, 7:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Dako na tayo sa ating headlines, balita. Kampo ni VP Sara, ipinaliwanag ang umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Marcos sa ikatlong araw ng impeachment trial. At mula sa House Prosecution, umano'y pahayag ni VP Sara tungkol sa hitman, betrayal of public trust. Excise tax sa LPG at kerosene, ibinalik na ng pamahalaan. Dala sa Lipa, nagpatupad ng isang linggong online classes dahil sa isang social media threat. At mahigit 1 bilyong pisong supplemental budget inaprubahan ng Batangas City Council. Bagyong Inday, humina na bilang typhoon. Signal number 1, nananatili sa bahagi ng Hilagang Luzon. At para sa detalye ng balita, umpisahan natin sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kampo ni VP Sara Duterte, ipinaliwanag ang umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Marcos sa ikatlong araw ng impeachment trial. Kasama natin on the other line, DJ Joey Boy. Pasok! Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa House Prosecution naman, umano'y pahayag ni VP Sara tungkol sa hitman, betrayal of public trust. Para sa detalye ng balita. Muling iginiit ng House Prosecution Panel na maituturing na betrayal of public trust ang umano'y pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa pagkuha ng isang hitman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, seryosong usapin nito dahil inaasahan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay sumusunod sa batas at hindi naghihikayat ng pagkuha ng hustisya sa sariling kamay. Aniya, kung may nalalaman ang Vice Presidente tungkol sa isang bayarang mamamatay tao, dapat umano itong iulat sa otoridad. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, hinarap ng prosecution ang ebidensya kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint kabilang ang testimonya ng NBI senior agent na nagpapatunay sa pagiging authentic ng online media briefing ni VP Sara noong November 2024 at layunin ng prosecution na ipakita ang pagiging tunay ng mga video at patunay na usapin sa pambansang seguridad ang umano'y mga pagbabanta.
Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Senator Robin Padilla hiniling ang credentials ng NBI witness sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. At babalikan natin maya-maya ang linya ni DJ Joey Boy. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita, excise tax sa LPG at kerosene ibinalik na ng pamahalaan. Ang ibang detalye ng balita. Ibinalik na ng pamahalaan ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene matapos alisin ang pansamantalang suspensyon nito, epektibo nitong July 8. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, ibinalik ang buwis dahil sa bumaba na sa $79.45 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil noong Hunyo. Batay sa datos ng Department of Energy, kapag mas mababa sa $80 kada bariles ang presyo ng langis, otomatikong naibabalik ang excise tax. Dahil dito, muling nagpataw ang buwis na 3 piso kada kilo sa LPG at 5 piso kada litro sa kerosene. Pansamantalang sinuspinde ang excise tax noong Abril upang makatulong sa mga consumer sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan naman natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. Naagnas na bangkay ng lalaki na atagpuan sa gilid ng Calax sa Silangan, Cavite. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. At isang school sa Lipa nagpatupad ng 1 linggong online classes dahil sa isang social media threat. Para sa detalye ng balita. Nagpatupad ng 1 linggong online classes ang dala sa Lipa matapos lumabas sa social media ang umano'y banta ng mass shooting sa paaralan. Ayon sa pamunuan, isasagawa ang online learning mula July 6 hanggang July 11 upang makapagpatupad ng kaagarang seguridad kabilang ang paglalagay ng walk-through metal detectors sa mga pasukan at mas mahigpit na inspeksyon sa mga bag ng estudyante.
Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa Philippine National Police upang mapalakas ang seguridad at emergency response. Matatanda ang nagsuspende rin kamakailan ang klase ng Batangas City Integrated High School matapos makatanggap ng online threat mula sa isang 17 years old na estudyante. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang construction worker arestado matapos umanong manaksak sa kasamahan sa inuman sa Lemery. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Balita Express. Arestado ang isang 29 anyos na construction worker matapos umanong saksakin ang kanyang 27 anyos na kasamahan sa trabaho habang nagiinuman sa barangay Nonong Casto, Lemery, Batangas noong gabi ng Hulyo 5. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa grupo at nang umawat ang biktima, siya ang binalingan at sinaksak ng sospek sa ilalim ng kaliwang braso. Agad na rumisponde ang mga otoridad at naaresto ang sospek. Isinugod naman sa Batangas Provincial Hospital ang biktima para sa agarang gamutan. Nakapiit na ang sospek sa Lemery Municipal Police Station at naharap na sa kasong frustrated homicide habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At bakery sa Padre Garcia, pansamantalang ipinasara matapos may makitang daga. Para sa detalye ng balita. Pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Padre Garcia ang isang bakery sa pampublikong pamilihan matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakita ng dalawang daga sa loob ng display ng mga tinapay. Ayon sa pamahalaang bayan na agad nagsagawa ng inspeksyon ang task force, kaayusan at napag-alamang naiwang bukas ang display case kaya napasok ito. Agad ding nakumpiska at itinapon ang nakadisplay na produkto habang ipinatigil muna ang operasyon ng establishmento. Formal ding nagsilbi ang lokal na pamahalaan ng sanitary order at temporary closure notice dahil sa paglabag sa Code of Sanitation of the Philippines at sa Market Code ng Padre Garcia. Hinimok naman ng LGU ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tiniyak na magpapatuloy ang mahigpit na inspeksyon sa lahat ng establishmento upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mamamayan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mahigit 1 billion pesos na supplemental budget inaprubuhan ng Batangas City Council. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, dito nga sa lungsod ng Batangas, inaprubahan na ng sangguniang panglungsod ng Batangas ang 1 bilyong supplemental budget. Number 1 na magmumula sa surplus fund ng lungsod noong 2025 at ilalaan sa iba't ibang programa at proyekto ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing paggagamitan ng pondo ang 25 million pesos para sa rehabilitasyon ng traffic lights at pagpapatupad ng AI-based traffic management system. 53 million pesos naman para sa pagtatayo ng bagong gusali ng kolehiyo ng lungsod ng Batangas at 110 million pesos para sa pamamahagi ng bigas at karagdagang social pension ng mga senior citizen. Naglaan din ng pondo para sa sektor ng kalusugan, agrikultura, housing projects para sa informal settlers, family at iba pang programa ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlunsod ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa ating weather update. Bagyong Inday humina na bilang typhoon. Pero signal number 1 nananatili pa rin sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Para sa detalye ng balita. Humina na bilang isang typhoon ang Bagyong Inday habang patuloy itong kumikilos pakanlurang Hilaga-Kanluran sa Philippine Sea ayon sa pinakahuling advisory ng Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga. Huling namataan ng sentro ng bagyo, 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin ng 175 kilometers per hour at pabugso-bugsong hanggang 215 kilometers per hour. Habang kumikilos sa bilis
na 20 kilometers per hour. Nananatili ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Inaasahan namang magbadadala ng pinakamalakas na habagat at ang paligid ng bagyo ng malalakas na pabugso ng hangin sa malalaking bahagi ng bansa hanggang Sabado. Nagbabala rin ang pag-asa sa mapanganib na kondisyon ng karagatan sa Hilaga at silangang baybayin ng Luzon at iba pang bahagi ng Visayas. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag pumalaot at patuloy na subaybayan ang susunod na weather bulletin ng pag-asa. Samantala, makakaranas ang lalawigan ng Batangas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ngayong araw, ayon sa regional forecast ng pag-asa. Inaasahang nasa 26 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura habang magaan hanggang katamtaman ang lakas ng hangin na umiihip mula sa kanluran. Bahagya hanggang katamtaman naman ang magiging kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan ng publiko na magdala ng payong o kapote at maging alerto sa posibilidad na panandali ang malalakas na pag-ulan, pagbaha sa mababang lugar at pagkidlat, pagkulog lalo na sa hapon at gabi. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express.